So magandang araw everyone. So ayan, palapit hapon na po. So yung topic natin ngayon ay about sa Lucky plants of the year 2025, Year of the Wooden Snake. i-share ko kasi kung ano lang meron dito sa bahay yun lang i-share ko, tulad nito, itong Burle Marx. Ito ay nasama sa top plants for the year 2025, Year of the Wooden Snake. So ayan, tingnan nyo guys, yung may pahabang ganito, according sa Feng Shui, ganito yung mga siswerteng halaman. So ayan, itatalakayin natin according sa na-research ko sa Google. So let's go. Pagkatapos ng maikling intro. Tara, umpisahan na natin. So, ang nangyayari sa listahan ko ay syempre yung aking pinakapaboritong adeniums na more than 10 years ko nang inaalagaan. So, itong adeniums daw, nagmumula daw yung luck nito sa kanyang roots, sa mga thick swollen roots na nagsisimbolize ng abundance at saka fertility. At saka ang lucky color nito ay pink and red. Ang adeniums ay tinatawag din daw na desert roses. The desert part is correct as they came from Africa and the Middle East, but they're certainly not a rose. So ito daw ay hindi roses, kamukha lang yung flower na yan ng rose. Mostly nag-grow siya sa mga Middle East na country. So ayan, yan yung mga features ng adeniums. Number 2, Millionaire Snake Plant o Wheelfin. Dahil sa kanyang pabilog na dahon, dito nanggagaling ang kanyang luck. So, ito yung tinaguri ang lucky plants this 2025. Ito yung trending na Wheelfin or Millionaire Snake Plants. Mas maganda daw ilagay ang mga snake plants sa bungad ng pintuan or sa entrance para magpipigil sa bad energy na papasok sa inyong tahanan. Other kind of snake plants like this also are lucky also. At alam nyo rin ba na ang mga ahas ay natatakot sa snake plants? Kaya ano pang hinihintay nyo, magtanim kayo nito. Meron akong vlog din tungkol sa yung mga ahas na takot sa snake plants, kung bakit sila natatakot sa snake plants. So kaya abang-abangan nyo lang. Number 3, Burle Marx. Ang Burle Marx ay isang variety ng philodendron. According to Feng Shui, the Burle Marx plant is believed to bring prosperity and good fortune. Its robust health and determination make it a thoroughly gift for significant occasion, symbolizing luck and tranquility amidst the challenges. It grows best in a space with bright and direct light. Avoid placing it in low light area and avoid also indirect sunlight. So ano pang hinihintay nyo? Mag-alaga lang kayo ng Burle Marx. Maganda to pang regalo ito kasi ito yung nagbibigay, magpapakalma sa ating paligid, sa ating kung tayo may mga sitwasyon na hindi maganda, nare-relax tayo nito. Number 4, Golden Photos. Yes, Golden Photos or scientific name Epipremium aureum, considered lucky plants this 2025. According to Feng Shui and other sources, sinasabing ito ay nagdadala ng wealth at saka prosperity sa inyong mga bahay and can reduce negative energy and anxiety. Popular din itong house plants that can purify the air and remove toxins. Ang pag-care naman nito ay napakadali at saka low maintenance. Better to place near window ito.
Number 5, Lucky Bamboo. Lucky Bamboo is called Dracena sanderiana. It's good luck also. Arrange the bamboo in a group of 8 and 9 stalks. So, ayan, i-arrange natin siya sa 8 and 9 stalks para maging lucky. And more lucky. Number 6, aloe vera plants. Maliban sa pagiging good luck nito, ito ay maraming healing properties. Tulad ng yung pampalago ng buhok, pwede din siyang inumin, i-blender siya. So, ito ay yung mga katangian ng aloe vera na dito mo lang matatagpuan sa lucky plants na ito. Mayroong paniniwala na nagdadala ito ng positive energy sa ating mga bahay at pinoprotektahan tayo sa negative influences. Sa pag-aalaga naman, ito ay low maintenance. So, sa mga busy household, kayang-kayang alagaan ito. Number 7, citrus. Maraming uri ng citrus. Merong mga maliliit, merong tulad yan, yung dalandan. Meron ding mga malalaki, tulad naman ng pomelo. Ang citrus fruits ay magandang panregalo pagsapit ng New Year. Kaya mostly sa mga Chinese ang nagre-regalo ng mga citrus, mga ganoon. Kasi lucky to kasi nga bilog yung hugis niya. Dito naman sa Pilipinas, tradisyon na ang paglalagay ng 12 prutas sa ating hapagkainan sa pagsapit ng bagong taon. Sinasama na dito ang citrus o yung mga dalanta na nagsisymbolize ng infinity and good luck. Ang kanilang pabilog na hugis. Ang pabilog na hugis ay nagsisimbolo ng coin at ang katamisan nito ay nagdadala daw ng good luck. Samantalang sa ibang bansa naman, naniniwala din sila na ang paglalagay ng 12 prutas sa pagkainan ay maswerte, tulad ng sa USA at Europe, dahil ito daw ay nagsisimbolize ng 12 buwan sa isang taon. Meron namang kanya-kanya tayong paniniwala sa bawat pamahiin na sinusunod natin. Pero dapat nating tandaan na huwag nating kalimutang magdasal sa ating Panginoong Hesukristo. Kung may sinusunod man tayong mga pamahiin, dapat magdasal din tayo. Samahan natin ng dasal sa ating Panginoong Hesukristo. So, ayan. So, thank you for watching. So, sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin, pa-subscribe na lang po at paki-hit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking video. Manigong bagong taon sa lahat. Happy New Year, everyone! Happy New Year 2025!